Pero attorney, para lang po mas maintindihan namin yung legalidad, yung legal aspect nito. Ito po bang naging desisyon ng ICC? Final na to, hindi na pwedeng iapela. I would say yes. This is their Supreme Court. Although kaya hindi ko masabi ng parang buo-buo. May nagpauso kasi ng mga motion for reconsideration. But it's not in the rules. Okay. So, for us, this is it. This is the decision on the interim release as applied for in June. Kumbaga, ito yung circumstansya na in-apply niya nung June. Tapos, nirenew niya ito nung, I think, August, September. Ang lalabas dyan, technically, he could file again based on changed circumstances. So, pwede mag-review. Yeah. Oo, pwede pa Yes. silang humiling muli ng interim release. Pero, kumbaga, kung changes sa circumstances, ibig sabihin dapat iba na yung grounds? Ganun po ba yun? It will be the same grounds, in a sense, Okay, legal okay. grounds, but it will be different facts. Okay. Hindi, halimbawa, kaya bang ihabol nila yon sa susunod nilang, halimbawa, iakyat pa ulit nila ito, Attorney Conti? Pwede ba nila ihabol na, hindi na kami powerful masyado? Pwede ba mga ganun? Posible. Or nag-resign wala na si kami Sara influensya? Duterte. Oo, correct. Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na, wala na kaming kapangyarihan. Kung itatwa si Duterte ng mga friends niya, katulad nung Chinese president, di ba? Ito yung pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla at as a friend, as a guest of the president of China. Di ba? Yung pag ganong pagtatatwa, maybe it could have an effect saying na hindi na active yung networks niya. So, ibig lang, yeah. But the facts as it is, parang may hirapan sila na tanggalin isa-isa. Kasi, di ba 3 points or 3, yung grounds kasi ng appeal iba ha, pero yung sa first ground, binaybay yung 3 criteria to be granted interim release. Jackpot sila. Ay, may sumasapaw na audio. Jackpot sila dun sa, kumbaga, pasok sa banga. Is a flight risk will probably interfere with the proceedings and will probably commit the same alleged further crimes. Yeah. Tapos itong mga to kasi, ang hirap ko lang, kaya sorry na lang, nasabi na kasi, nagawa na kasi. Kaya yan ang mahirap burahin. Oo. Oo, eh. Attorney, so sa puntong ito, ang hinihintay natin, yung resulta na lang ba ng fitness to stand trial and then ng confirmation of charges or anything else in between na hinihintay o aasahan pa po natin? That's correct. The most immediate schedules would be December deadlines on the issue of fitness to stand trial, pero most probably that will be resolved in January. Pero on the part of the appeals chamber, may umakyat na rin diyang isa pang desisyon na dininay ng pre-trial chamber. Yun yung jurisdiction. May kapangyarihan ba ang ICC na dinggin ang kaso na ito? Yung system niyan ay for that issue, yung jurisdiction challenge, burado ang lahat. Kumbaga, wala. Tapos ang laban, even yung sinasabing warrant of arrest kay Bato de la Rosa, mawawalang bisa eh. Kasi walang kapangyarihan yung ICC. So that's heavy. But again, it has already been decided by the pre-trial chamber na may kapangyarihan. Kaya appeal na lang yon, huling habol. Ang medyo, kumbaga, bukas pa for determination, yung fitness to stand trial. At yun yung may deadlines ng December. Yeah. Sadly, natin matansya yan dahil hindi nagpakita si dating Oo Pangulong nga, Duterte. eh. Kahit na judgmental lang tayo na itsura lang, pero at least nakita natin. Pero Yes. Wala. kagabi, Pinili sinabihan na eh. tayo hindi darating. Eh. Yes, pero I was ready na makita siya na ang huling, nung nag-share pa sila kung anong itsura sa loob, na payat, pero glowing, sabi nung dating asawa, at may balbas at bigote na puti. Na puti. Yeah, So inisip ko, naku, may Santa Claus ba? May tayong makikita. Hindi nagpakita eh. Attorney, meron pa po bang mga ibang request na pending si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Yung mga issues na lang patungkol doon sa victims, kasi isa pa din yung, kumbaga,
hindi ko naman masabing logistical, procedural din siya and at the same time substantial. Kasi yung pag-qualify, sino ang mga kikilalaning biktima na haharap at magpa-participate sa ICC case na ito, hindi pa napagpapasyahan. So doon, may konting pasundot-sundot na tong si Kaufman na hindi pa nila nakikita kasi yung buong-buong records. And pag-appoint ng lawyers. Doon mukhang may hihingi na naman yan na for disqualification si Attorney Kaufman. Aamoy-amoy na namin na baka magpa-disqualify siya ng Lawyers for Victims.